3 days rally ng INC, tinapos na po kahapon ng gabi. Yes po. So, 2 days lamang po ang naging peace rally ng INC. Hindi ba pag sinabing peace rally, yan po ay uh, puro panalangin, may mga misa po yan. Siguro 3 beses ang misa niyan, di ba? Dapat 3 beses ang misa. Ipapanalangin natin yung bansa, ang mga Pilipino, ang ating pamahalaan, ang ating Pangulo na gabayan, ang ating mga officials, mga agencies, at yung investigasyon at yung panawagan natin na more transparency and democracy na panawagan ng INC. So sabi nila ito ay peace rally. Ngunit, bakit nga ba naging 2 araw na lamang? Pinaakyat po nila hindi natin si Jimmy Bondoc. Individual naman yan, hindi yan po yung politiko. Pero pinaakyat po nila si Chavit Singson. Diba? Chavit Singson na ipinasok po ang politika. Gayon din si Marco Lecta. Tumayo po sa entablado para pag-usapan ang politika, ang ongoing na investigasyon. At ang pinakamalala po dito is yung kay Amy Marcos. Diba? Na siniraan ang gobyerno, siniraan si PBBM, ang sarili niyang kapatid. So, ito ba ay peace rally or paninira sa gobyerno sa ating Pangulo? Marami pong nadismaya. Kaya after nung kay Amy talaga pong inano na nila, dineclare na nila na tapos na po yung rally dahil sa pagkadismaya ng ibang miyembro. Ganun din po yung una nilang panawagan na sama-sama tayo 3 araw sa rally. Ngunit hindi po nangyari yung sama-sama. Marami tayong nakitang natutulog sa kalsada, nakatent, nakakarton, nakatakip lamang ng blanket. At marami po ang nasa 5-star hotel after ng rally. Yung mga leader nila, yung mga kamag-anak na may posisyon sa mga simbahan, nasa 5-star hotel po. Habang po yung mga ordinaryong miyembro is nandoon. Nasa kalsada, naaambunan, naaarawan, nauulanan. So, hindi po fair. Habang yung iba, inaabutan lamang ng mga biscuits. Samantalang ang iba is nasa 5-star hotel po. Free meal. Diba? Magkano ang per head niyan? It's either 3,000 or 5,000 per head, per pax. So, yan po. Diba? Yan po ang naging sitwasyon ng rally. Yes, umabot sila ng 650,000, pero hindi po nila naabot yung 1 million. So, hindi ko alam kung saan nanggagaling po yung balita na naka 2 million daw. Naka 2 million daw. Kapag daw naka 2 million ang rally, means pwede nang pababain si PBBM. Talaga ba? Akala ko ba peace rally? Bakit ngayon pag naka 2 million, pababain si PBBM? Ang panawagan, transparency. Diba? Pero 600 lamang, 650 lamang ang dumalo. Diyan po sa INC rally na yan. Nakakalungkot po, nagamit po. Alam nyo, ginamit yung miyembro ng INC para siraan lamang yung gobyerno at si PBBM. Pinagod nyo yung mga tao. Pinagod nyo, ginutom nyo, inarawan na, naulanan na, nag-absent na sa mga trabaho, instead na nasa bahay yung mga nanay, di ba? Instead na pumapasok yung mga tatay or yung mga nag-i-school, di ba? Ano ginawa nyo? Pinapunta nyo dyan para lang pakinggan yung paninira sa gobyerno at kay PBBM. Yan ba ang peace rally ninyo? Diba? Nakakahiya, nakakadismaya. Nakikita ko po dun sa YouTube. Hindi kasi ako nagsa-search sa TikTok and Facebook. Sa YouTube kasi ako lagi, tsaka sa Google. Ang dami pong
alam mo, nauulanan sila. Hindi naman po kasi ano yan, hindi po yan panata. Ito po sa mga miyembro ng INC. Hindi po yan panata. Yan po ay utos ng leader ng simbahan. Utos ng leader ninyo. Pwede po kayong umuwi. Kasi hindi po yan fasting na nakasaad sa Bible na magfa-fast tayo. Diba? Hindi po yan fast. Inutos lang po ng isang tao, human, na nagli-lead sa inyo. So, hindi nyo kailangan isang beses, okay lang, suportahan nyo isang beses, pero pag alam yung mali, kamukha niya, nakarinig po sila ng paninira sa gobyerno, marami po nag-alisan at maraming nadismaya, kaya po tinapos na po yung rally, dahil nahaluan nga po ng politika. Hinaluan ng politika ni Marcoleta, ni Chavit Singson, at ni Amy Marcos. Akala siguro nila na magagalit ang taong bayan sa ginagawa nila sa mga magagalit, mag-aaklas, di ba? Pero wala eh. God is in control. Tignan nyo nga po, ulan lamang ha. Simpleng ulan lang yun nangyari. Nagkahiwa-hiwalay na kayo. Di ba? So, bago yung rally na yan, di ba? Bago po yung rally na yan, bumagyo na, bumaha na sa Cebu. Para i-reveal po yung katotohanan, yung korupsyon na sinasabi ni PBBM. Pero hindi pa rin kayo, matitigas pa rin ang ulo ng tao, no? Ayan pa rin, nag-rally kayo, tapos ang pababagsakin nyo pala yung Pangulo. Yung Pangulo na nag-expose ng korupsyon. Matitigas po ang ulo ng mga tao. Actually, nasa naman po yan sa Bible. Sa katigasan po ng ulo ng tao, ipapahamak niya talaga yung kanyang yung sarili niya, yung ating yung kaluluha po natin. Diyan po pumapasok yung 666, dahil ang sinusunod na po natin is ang leader ng simbahan, hindi po si God. Tandaan po natin, walk with God. Walk with God lagi po. Walk with your faith. Walk with God, walk with your faith, because God is in control. Tandaan po natin yan. Gaya niyan, simpleng ulan lang yan, di ba? Natapos. Praise God, yan lang po ang pinaramdam ng ating ng nasa taas. Kasi hindi tama. Hindi po tama. Alam nyo, habang nagrarally, yung pong Pangulo natin nagtatrabaho. Habang si Inday Lustay naghihintay na mapababa si BBM. Sa tingin nyo ba yung ginastos dyan sa rally na yan? Wala tayong contribution sa mga taxpayers? Ang dami nag-contribute, mga contractors, tsaka politiko. Diba? Saan galing ang pera? Sa personal nilang bulsa? Sa pinagpaguran nila? Hindi siguro. Galing sa kurakot. Diba? Matutuwa tayo, ay may food cart si Amy Marcos, may pakain siya. Saan galing yung pera? Eh di sa atin din. Diba? Maraming nagbigay. Nag-donate diyan sa rally na yan. Ito mo, naka 5-star hotel nga yung iba eh. Diba? Saan galing ang pera? Eh di sa atin din. Sa ating mga taxpayers. Diba, nakakasuklam.